Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Renato Bagani, at saluk ng 35 taon. Nakita ko na ang tamang impormasyon ay napakahalaga para sa ating kalusugan, lalo na para sa mga may sakit sa bato. Ngayong araw, susuriin natin ang mga prutas na sa tingin natin ay malusok ngunit maaring makasama sa ating mga bato. Halos kalahati ng mga Pilipinong may talamak na sakit sa bato ay nabubuhay na may tahimik na panganib na bihira nilang napapansin, mataas na potassium sa dugo. Hindi lamang ito isang numero sa lab test. Ito ay isang babala na ang ating mga bato ay nagtatrabaho ng husto, at kung hindi ito itatama sa oras, maaari nitong itulak ang katawan sa mas malubhang komplikasyon. Ang nakababahala ay maraming prutas na pinaniniwalaan ninyong mabuti para sa kalusugan at itinuturing pangang regalo ng kalikasan ay naglalaman ng mataas na potassium o mga sustansya na nagpapahirap sa mga bato araw-araw. Hindi lang potassium, ang ilang prutas ay naglalaman din ng nakatagong phosphorus, mataas na oksalate, o malalakas na asid na maaring makaapekto sa pagganang pagsalang dugo, presyon ng dugo, at kahit nabawasan ang bisaang magamot na ginagamit sa paggamot ng sakit sa bato. At marami sa atin ang kumakain pa rin ng mga prutas na ito araw-araw nang hindi nalalaman. Dahil hindi lahat ng natural ay ligtas, lalo na kapag humina na ang bato sa paglipas ng mga taon. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 11 prutas na bagaman malusog para sa mga ordinaryong tao, ay maaring tahimik na makasama sa mga may talamak na sakit sa bato. Alamin natin kung bakit sila nakakaapekto sa bato, kung paano pinoproseso ng katawan ang masustansya sa mga ito, at higit sa lahat, kung may ligtas na paraan para kainin ang nga ito. Dahil minsan, ang pagbabago lamang ng paraan ng pagkain, oras ng pagkain, o dami ay sapat na upang gawing makatwirang pagkain ang isang mapanganib na prutas. At huwag palampasin ang huling bahagi ng video dahil ang 11 prutas ay isang napakapamilyar na pangalan sa bawat pamilya ngunit lubhang mali ang pagkakaintindi. Bago tayo magsimula, mangyaring mag-iwan ng pagbati sa seksyon ng komento sa ibaba. Saan po kayo nanonood ng video? Mula ba sa Maynila, Cebu, Davao, o sa malalayong lugar tulad ng USA, Canada, kung saan maraming Pilipino ang nakmamalasakit pa rin sa kanilang kalusugan sa pagtanda? Tara na tuklasin ang 11 prutas na malusok ngunit madaling makasama sa mga pagod na bato. Sa akin, ang pagkaing mukhang malusok ngunit maaring tahimik na makpahirap sa bato. Sa mataeng marami, ang saging ay isang malusok na prutas. Madali itong kainin, malambot, matamis, at naglalaman ng maraming sustansya tulad ng vitamina C, vitamina B6, at maging magnesium. Ang masustansyang ito ay talagang mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan, lalo na sa matatanda. Gayunpaman, may isang punto na bihira lamang napapansin. Ang saging ay isang prutas na may mataas na potassium. At ito ang dahilan kung bakit maraming may mahinang bato ang hindi sinasadyang nagpapahirap sa kanilang sarili. Sa mga may malusok na bato, ang pagsalang labis na potassium sa dugo ay nangyayari ng madali. Ngunit kapag humina na ang function ng bato, kahit sa simula pa lang, ang bawat saging ay maaring maging isang maliit na pasanin. Kung patuloy itong maipon, magdudulot itong malaking kahihinatnan. Ang isang medium-size na saging ay naglalaman ng humigit kumulang 400 mg potassium. Kung kumain kang 2 saging ng sabay-sabay o kasama ng iba pang pagkain na mayaman sa potassium tulad ng patatas, beans, o tubig ng niyog, ang kabuuang potassium ay madaling lumampas sa pinapayagan na antas sa isang araw. Kapag ang antas ng potassium sa dugo ay napakataas, na tinatawag ding hyperkalemia, nagsisimula ng magbigay ng senyales ang katawan, mabilis na tibok ng puso, panghihina ng mga braso at binti, minsan ay may pakiramdam din ng bigat sa dibdib at pagkahilo. Kung hindi makontrol sa oras, maaari itong humantong sa cardiac arrest, isang mapanganib na sitwasyon lalo na sa mga matatanda na may kasaysayan ng sakit sa puso o pagpalyangang bato.
Ayon sa marekomendasyon sa nutrisyon para sa mga may talamak na sakit sa bato, ang damingang potassium na iniinom araw-araw ay dapat na limitado sa mas mababa sa 2,000 mg. Ibig sabihin, ang isang saging pa lang ay sumasakop na sa isang ikalimangang pinapayagan na dami. Sa makatuwid, madalas kong payuhan na kung gusto mong saging, pumili ngang maliit at kainin sa ibang araw na hindi kumakain ng ibang pagkain na mayaman sa potassium. Maaari ding bahagyang pakuluan ang saging bago kainin. Nakakatulong ito upang mabawasan ang bahagingang potassium. Ang isa pang mahalagang bagay ay hindi lahat ay kailangang iwasan ng lubusan, ngunit hindi rin dapat kumain ng basta-basta. Bawat tao ay may iba't ibang, antas ngang sakit at iba't ibang kapasidad, kaya't makipag-usap ng detalyado sa inyong doktor o nutrisyonista para sa personal na payo, sa halip na bulak na sumunod sa karanasan ngang iba. Ang pangangalaga sa bato ay hindi lamang tungkol sa pagkain o hindi pagkain ng saging kundi ang pag-aaral na obserbahan ang sariling katawan, unawain ang sariling limitasyon, at kumilos ng may kamalayan. Dahil ang mahinang bato ay hindi nagbibigay ng senyales, ngunit ang mga kahihinatnan ay totoo. Hayaan ang bawat pagkain na maging isang may kaalamang desisyon upang ang inyong pagtanda ay laging magaan at malusog. 2. Avocado. Mayaman sa sustansya ngunit madaling mapagod ang bato kung hindi tamang gagamitin. Ang avocado ay isa sa mga prutas na gusto nga marami hindi lamang dahil sa krimi nitong lasa at madaling kainin kundi dahil din sa mga benepisyo nito sa kalusugan. Sa bawat maliit na bahagi ng avocado, makikita mo ang mahalagang kombinasyon ng fiber, unsaturated fats, vitamina B complex, vitamina A, at maraming natural na antioxidants. Kaya naman, sa modernong rekomendasyon sa nutrisyon, ang avocado ay madalas na inilalagay sa grupo ng mga pagkaing mabuti para sa puso, nakakatulong na mapabuti ang sensitivity ng insulin, at sumusuporta sa panunaw. Gayunpaman, ang mga may mahinang bato ay kailangang maging partikular na maingat dahil ang avocado ay naglalaman din ng mataas na potassium, isang mineral na madaling mahirapan ang mga tumatandang bato na salain. Isang bahagi ng avocado, katumbas ngang 1,3 gang medium-size na prutas, ay nagbibigay ng humigit kumulang 487 mg mo potassium. Hindi ito tunok na malaki, ngunit kung sumusunod ka sa isang diet na may kontrol sa potassium na mas mababa sa 2,000 mg bawat araw, tulad ng madalas sa may talamak na sakit sa bato, isang bahagi pa lamang ng avocado ay sumasakop na sa 1,4 ng pinapayagan na dami. Ang isa pang mahalagang punto ay, hindi tulad ng ibang prutas na madaling balatan o hatiin, ang avocado ay madalas na ginagawang smoothie o ipinapahid sa tinapay, na nagiging sanhing marami na kumain ngang labis ng hindi namamalayan. Ito ay hindi sinasadyang nagpapataas ng potassium intake ng tahimik. Dahil dito, tumataas ang panganib ngang aritmia, panghihinang kalamnan, pagkapagod, at sa katagalan, pinapabilis ang paglalang pagpalyang bato. Ayon sa pagsusuri ng Journal of Nutrition and Body Function, ang pagkontrol sa potassium intake sa pamamagitan na pang-araw-araw na pagkain ay mahalaga para sa mga pasyente na may glomerular filtration rate na mas mababa sa 60. At ang avocado, bagaman isang superfood para sa mga malusog na tao, ay kailangang gamitin ng may matinding pag-ingat para sa mga matatanda na sinusubaybayan ang sakit sa bato. Kung nais mo pa ring samantalahin ang benepisyo ng avocado, bawasan ang dami sa 1,4 ngang prutas at kainin ng salit-salit. Iwasan ang sabay na pagkain ng iba pang pagkain na mayaman sa potassium tulad ng beans, patatas, spinach, at tubig ng niyog. Kung sa tingin mo ay kapakipakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring makomentong numero 2 sa ibaba. Ito ay isang simpleng paraan para malaman ko na interesado pa rin kayo at kasama sa paglalakbay na itong malusog at may kalidad na pamumuhay araw-araw. 3. Kiwi. Ang prutas na pampaganda ngang balat ngunit dapat ingatan kung may mahinang bato.
Ang kiwi ay isang maliit na prutas ngunit mayaman sa sustansya. Sa isang medium-size na kiwi lamang, makakakuha ka ng malaking halaga ng fiber, bitamina C, bitamina K, at malalakas na antioxidants na kapaki-pakinabang para sa immune system, panunaw, at kalusugan ng puso. Ngunit para sa mga sinusubaybayan ang kalusugan ng bato, ang kiwi ay hindi ganap na ligtas na pagpipilian. Una, ang kiwi ay may medyo mataas na oxalate content, humigit kumulang 36 mg bawat prutas. Ang oxalate ay isang natural na compound na matatagpuan sa maraming halaman. Gayunpaman, kapag ang katawan ay sumisipsip ng labis na oxalate na hindi kayang salain ng bato, ito ay magsasama sa calcium sa ihi, na bumubuong calcium oxalate crystals, ang karaniwang sanhi ng bato sa bato. Sa mga matatanda, ang funksyon ng bato ay karaniwang bumababa na. Kung kaunti ang iniinom na tubig o kumakain ng mapagkaing mayaman sa oxalate nang hindi kinokontrol ng maayos, tataas ang panganib ng pagbuo ng bato sa bato. Ikalawa, ang kiwi ay naglalaman din ng humigit kumulang 312 mg ng potassium bawat serving. Ito ay medyo mataas kung sumusunod ka sa isang dieta na may limitasyon sa potassium, na napakapopular sa regimen ng paggamot para sa talamak na sakit sa bato. Hindi tulad ng kamote, beans, o berdeng gulay na maaring pakuluan o ibabat upang mabawasan ang dami ng potassium. Ang kiwi ay karaniwang kinakain ng sariwa. Dahil dito, mahirap tanggalin ang labis na potassium tulad ng sa mga lutong pagkain. Ang mahalaga dito ay ang pag-unawa at pagiging katamtaman. Kung wala kang kasaysayan ngang bato sa bato o ang iyong function ngang bato ay nasa ligtas na limitasyon pa rin, paminsan-minsan ang pagkain ng kiwi sa katamtamang dami, tulad ng 1,2 hanggang 1 prutas bawat ibang araw, ay maaari pa ring magbigay ng ilang benepisyo para sa balat at sistema ng panunaw. Ngunit kung nagkaroon ka ng calcium oxalate stones o kinokontrol ang potassium, dapat kang humingi ng payo sa isang nutrisyonista bago idagdag ang kiwi sa iyong dieta. Marami ang nag-iisip na ang lahat ng prutas ay mabuti, ngunit sa katunayan, sa edad na nasa gitna pataas, hindi na kayang iproseso ng iyong katawan ang labis na sustansya tulad noong kabataan. Ang bato sa ngayon ay parang isang makina na matagal nang ginagamit. Kailangan itong protektahan ng kaalaman at hindi ng kapritso. Ang kiwi ay hindi masama. Ngunit upang kainin ito ng tama, kailangan mong maging maingat at mapagbantay. Iyan ang sikreto ng tunay na malusog na pamumuhay pagkatapos ng edad 60. 4. Orange at orange juice. Mukhang malusog ngunit maaring maging pasanin sa mahinang bato. Matagal nang kilala ang orange bilang isang ginintuang prutas ngang kalusugan dahil sa dami nitong bitamina C, ngunit ang dapat pag-isipan ay, sa likod ngang sariwa at matamis na lasang orange, may mga bagay pa ring kailangan bigyan ng matinding pansin ng mga nag-aalaga sa mahinang bato. Lalo na kapag umabot na tayo sa edad na 60 pataas. Ang bawat desisyon sa pagkain at inumin ay nangangailangan ng kaunting pag-isip at kaunting kaalaman, sa halip na maniwala lamang sa sabi-sabi na ang pagkain ng prutas ay mabuti. Una, ang orange ay isang prutas na mayaman sa potassium. Ang isang malaking orange, humigit kumulang 184 gram, ay maaring magbigay ng hanggang 330 mg potassium. Samantalang ang isang peso ng orange juice 204 ml ay maaaring maglaman ng hanggang 458 ma. Para sa mga sumusunod sa dieta na may limitasyon sa potassium, tulad na mga pasyente na may talamak na sakit sa bato, hindi ito maliit na bilang. Dahil kapag humina ang kakayahan ng bato na magsala, ang labis na potassium sa dugo ay madaling magdulot ng arrhythmia at iba pang mapangganib na problema. Ikalawa, kailangan mo ring maunawaan na ang bitamina C, bagaman mabuti, ay hindi nangangahulugang mas marami, mas mabuti. Ang isang medium-sized na orange, humigit kumulang 140 gram,
ay naglalaman ng humigit kumulang 82 mg bitamina C, halos sapat na sa kinakailangan araw-araw para sa mga matatanda na may huminang function ng bato, 90 mg araw para sa kalalakihan at 75 mg araw para sa kababaihan. Kung labis kang kumakain ng orange o uminom ng maraming orange juice araw-araw, ang bitamina C na iyong iniinom ay maaring lumampas sa ligtas na antas. Sa ganong kaso, ang bitamina C ay magiging oksalate sa katawan, isang salik na nagpapataas ng panganib ng pagbuo ng bato sa bato. Ang ilang medikal na literatura ay nagsasaad na ang citrate sa orange ay may kakayahang mag-ugnay sa calcium upang limitahan ang pagbuo ng calcium oxalate stones. Ito ay totoo sa kemikal na aspeto. Gayunpaman, para sa mga may mataas na panganib ng bato sa bato o nasuri na may talamak na sakit sa bato, ang labis na pagdaragdag ng bitamina C ay maaring magkaroon ng kabaliktaran na epekto. Dahil ang dami ng oksalate na tumataas mula sa labis na bitamina C ay maaring gawing hindi sapat ang citrate upang magbigay ng proteksyon na mawawala ang orihinal na anti-stone effect. Kaya naman, sa mga rekomendasyon sa nutrisyon para sa mga may sakit sa bato ngayon, ang orange at orange juice ay karanda-tanaandapan. Kaya naman sa mga rekomendasyon sa nutrisyon para sa mga may sakit sa bato ngayon, depende sa antas sa pagina ang function ng bato. Sa halip, maari kang pumili ng mga prutas na mas mababa ang potassium tulad ng melon, mansanas, peras o ubas, kasama ang sapat na pag-inom ng tubig at tamang ehersisyo. Kung sa tingin mo ay kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring makomento ang numero 4 sa ibaba. Ito ay isang simpleng paraan para malaman ko na interesado pa rin kayo at kasama sa paglalakbay na ito ang malusog at may kalidad na pamumuhay araw-araw. 5. Dates. Mayaman sa sustansya ngunit madaling mag-overload ng potassium sa mga may mahinang bato. Hindi may tatanggi na ang dates ay isang uri ng tuyong prutas na nagbibigay ng maraming benepisyo sa kalusugan. Sa mga kamakailang pag-aral, ipinakita na ang prutas na ito ay hindi lamang nagbibigay ng vitamina B complex, iron, at magnesium, kundi naglalaman din ng antioxidants tulad ng flavonoids, carotenoids, at phenolic acids. Ang mga sustansyang ito ay nagsisilbing panangga na nakakatulong na pabagalin ang talamak na pamamaga, sumusuporta sa immune system, at pinoprotektahan ang mga selula mula sa oxidative damage na siyang ugat ng maraming talamak na sakit sa mga matatanda. Una, ang dates ay naglalaman din ng selenium, isang trase mineral na madalas kulang sa maraming Pilipino. Ayon sa ilang publikasyon sa Philippine Journal of Clinical Nutrition, ang selenium ay maaaring makatulong na maiwasan ang ilang uri ng kanser tulad ng prostate cancer at bladder cancer. Gayunpaman, ang benepisyong ito ay epektibo lamang kapag kailangan ng katawan ng supplementation. Kung sobra, lalo na sa mga may mahinang function ng pag-alis tulad ng mga pasyente sa bato, ang kabaligtaan na epekto ay maaaring mangyari. Ikalawa, ang pinakamalaking problema ang dates para sa mga nasa panganib ng pagpalyang ng bato o may talamak na pagpalyang bato ay ang potassium content nito. Ang isang medium-sized na date na tumitimbang ng humigit kumulang 24 gram ay naglalaman ng hanggang 167 mg potassium. Kung kumain ka ang 3 hanggang 4 na dates sa isang pagkakataon na tila maliit, ang kabuuang potassium ay maaring lumampas sa ligtas na antas para sa mga pasyente sa bato. Kapag mahina ang bato, nahihirapan ang katawan na alisin ang labis na potassium na madaling magdulot ng hyperkalemia, isang kondisyon na maaring magpabagal sa tibok ng puso o magdulot ng malubhang electrolyte imbalance. Ikatlo, ang matuyong prutas tulad ng dates, pinatuyong aprikot o pasas, na mga pamilyar na merienda para sa maraming matatanda, ay mga bitak ng potassium kung hindi kontrolado ang dami. Dahil sa prosesong pagpapatuyo, nababawasan ang tubig ngunit nagiging concentrated ang mga mineral
na nagiging sanhi ng maliit na serving na maglaman ngang maraming beses na mas mataas na potassium kaysa sa sariwang prutas. Sa parehong timbang na 100 gram, ang tuyong dates ay maaring maglaman ng halos 650 mg potassium, isang napakataas na bilang kumpara sa inirerekomendang antas para sa may pakpalyang bato sa yukto 3 pataas. Sa makatuwid, kung gusto mo pa ring samantalahin ang matamis na lasa at natural fiber mula sa dates, ang payo ay kumain ng maksimum na isang prutas bawat araw at dapat itong kainin pagkatapos ng pangunahing pagkain upang maiwasan ang biglaang pagtaas ng blood sugar. Lalo na kung ikaw ay nasa yugto ng mahigpit na kontrol sa potassium, dapat kang humingi ng payo sa isang nutrisyonista o nephrologist upang ayusin ang serving size na angkop sa iyong individual na kondisyon. Ang isang maliit na kutsara ay hindi magpapalat na alat ang dagat at ang isang date araw-araw, kung ginamit ng tama, ay hindi rin magpapahirap sa bato. Ang pagtanda ay isang yugto na nangangailangan ng nutrisyon at pagpigil. Hindi mo kailangang ganap na talikuran ang iyong paboritong pagkain ngunit kailangan mong maunawaan at gamitin ng tama. Iyan ang pangmatagalang paraan upang mapanatili ang malusok na bato. 6. Niyog, isang natural na regalo na hindi laging mabuti para sa bato. Matagal nang itinuturing ang niyog bilang isang maraming gamit na prutas sa pagkain ng mga Pilipino. Mula sa nakakapreskong tubig ng niyog hanggang sa kinayot na niyog na ginagamit sa mga panghimagas, masarap na ulam, o kahit na kinakayot upang kumuhang langis. Sa tradisyonal na gamot, ang niyog ay may epekto ngang paglamig, pampadulas ang bituka, at pampalubagang banayad na pagtatay. Mula sa modernong pananaw nege nutrisyon, ang niyog ay naglalaman nege maraming malusok na taba, fiber, at mineral tulad ng iron, manganese, magnesium, at copper, na mga sustansyang kapakipakinabang para sa immune system, panunaw, at maging sa cardiovascular system. Una, ang laman ng niyog ay naglalaman ng isang uri ng taba na tinatawag na MCT o medium chain triglyceride na tumutulong sa katawan na mabilis itong gawing enerhiya nang hindi naipon bilang taba tulad ng karaniwang taba. Ito ang dahilan kung bakit ang niyog ay itinuturing na mabuti para sa mga nangangailangan ng mabilis na dagdag lakas, halimbawa pagkatapos makasakit o mga mahina ang katawan. Gayunpaman, ang bagay na ito ay nagiging kontradiksyon para sa mga may problema sa function, nege pagsasala, nege dugo, nege bato. Ikalawa, ang tubig ng niyog, isang nakakapreskong inumin na pamilyar sa marami, ay naglalaman ng humigit kumulang 600 mg potassium sa isang 240 ml na baso. Kung ikukumpara, mas mataas pa ito kaysa sa isang hinoh na saging. Bukod pa rito, ang damingang sodium sa tubig ng niyog, humigit kumulang 250 mg, ay hindi rin maliit. Kung ikaw ay nasa yugto ngang talamak na sakit sa bato o may reseta na limitahan ang potassium at sodium, ang regular na pag-inom ng tubig ng niyog ay parang naglalagay ng dami ng electrolytes sa bato na nagpapahirap pa sa mahina ng bato. Ikatlo, ang laman ng niyog, bagaman mas kaunti ang potassium kaysa sa tubig ng niyog, ay isa pa ring mayamang pinakmulan ng taba at potassium kung gagamitin sa malaking dami. Ang pagkain ngang sumansalatik, bilo-bilo, o mapakaing may maraming kinayot na niyog kung hindi kontrolado ang dami, ay madaling humantong sa labis na sustansya, pakiramdam ngang kabusugan, o mas mapanganib pa, pagtaas ng potassium sa dugo na nagdudulot ng pagkapagod, panghihina ng kalamnan, at arrhythmia sa mga pasyente sa bato. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang mapasyente sa bato ay kailangang ganap na iwasan ang niyog. Maari ka pa ring gumamit ng maliit na halaga ng walang asukal na kinayot na niyog bilang palamuti o dagdag na lasa sa pagkain, basta ito ay nasa loob ng iyong kontroladong plano sa pagkain. Halimbawa, isang kutsarita ng kinayot na niyog araw-araw na kasama ng lugaw o gaanong iwisik sa pinakuluang gulay ay ganap na katanggap-tanggap.
Kung sa tingin mo ay kapaki-pakinabang ang nilalamang ito, mangyaring makomento ngang numero 6 at pindutin ang like button upang makaroon ako ngang mas maraming motibasyon na magbahagi ngang mas pamilyar at madaling gamitin na kaalaman sa kalusugan. 7. Mangga. Matamis at masarap ngunit kailangan limitahan upang protektahan ang bato. Ang mangga ay isang prutas na ginusto ng maraming Pilipino dahil sa bango at tamis nito at nagpapaalala sa tag-init na may malamig na mango shake o isang plato ng hino na mangga sa hapagkainan. Ngunit bukod sa kaakit-akit na lasa, ang mangga ay isa ring mayamang pinakmulan ng nutrisyon. Sa isang hinog na mangga, makakakita tayo ng maraming mahahalagang bitamina tulad ng bitamina A, C, at E, na nakakatulong na palakasin ang immune system, sumusuporta sa paningin, at pinoprotektahan ang mga selula mula sa pinsalang free radicals. Kasabay nito, ang mangga ay naglalaman din ng magnesium, calcium, at isang malaking halaga ng potassium na nakakatulong na mapanatili ang kalusugan ng kalamnan, stable na presyon ng dugo, at function ng buto at kasukasuan. Gayunpaman, kung ikaw ay may sakit sa bato, lalo na ang talamak na pakpalyang bato, hindi dapat ituring ang mangga bilang isang walang pinsalang prutas. Una, ang mangga ay may mataas na potassium content, humigit kumulang 564 mg sa bawat medium size na mangga. Para sa kailangang kontrolin ang kanilang pang-araw-araw na potassium intake, ang pagkain ng isang buong mangga ay hindi dapat gawin. Ang labis na potassium ay maaring magpataas kang panganib kang aritmia, panghihinang kalamnan, at magdagdag ngang pasanin sa paglilinis para sa nasirang bato. Ikalawa, maraming tao ang gumagamit ang mangga sa anyo ng juice o matamis na dessert tulad ng mango shake, mango float, o mango ice cream. Ito ay isang nakatagong bitangang asukal, lalo na para sa mga may diabetes na may kasamang sakit sa bato. Ang matagal na mataas na blood sugar ay hindi lamang nakakapinsala sa pankreas kundi nakakasira din sa maliliit na capillaries sa bato na nagiging sanhing pagtagas ng protina sa ihi, isang magang senyales ng diabetic kidney disease. Sa paglipas ng panahon, kung hindi makontrol ng maayos, ang kondisyong ito ay maaring maging talama na pagpalyang ng bato at sa kalaunan ay mangailangan ng regular na dialysis. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na kailangan mong ganap na iwasan ang mangga. Ang mahalaga ay ang paraan ng pagkain at ang dami. Kung mahina ang iyong bato ngunit gusto mo pa rin ang tamis ng mangga, maaari kang kumain ng ilang manipis na hiwang hinog na mangga, iwasan ang pagkain na may kasamang asin at sili o sasawan na may asukal. At huwag uminom ng purong mango juice o may asukal. Gamitin ang mangga bilang side dish at hindi pangunahing pagkain, at laging isama sa mga gulay na mababa ang potassium para sa pangkalahatang balanse. Ang pagtanda ay hindi lamang panahon ng pagpapagaling ng katawan kundi panahon din ng pag-aaral na maging katamtaman. Ang pagkain ng mangga ay hindi masama, ngunit ang pagkain ng walang kontrol ay magiging pasanin sa bato. Ang pag-aalaga sa kalusugan mula sa maliliit na bagay tulad ng isang hiwang mangga araw-araw, iyan ang sining ng kamalayan sa pagtanda. Wheat, melon at cantaloupe, naghihintay na sumabog na potassium bomb sa mainit na panahon. Ang melon at cantaloupe ay madalas na itinuturing na pampalamig, matamis, at madaling kainin. Ngunit para sa may problema sa bato, lalo na ang mangga, kailangang kontrolin ang potassium intake. Ang dalawang uri ng melon na ito ay parang potassium bomb na tahimik na naghihintay na sumabog sa dugo. Una, sa isang baso lang ng melon, makakakuha ka ng humigit kumulang 430 mg na potassium. Ang cantaloupe ay mas mataas pa, halos 475 mg bawat baso. Ang bilang na ito ay maaring hindi nakakabahala sa mga malulusog, ngunit para sa mga matatanda na may bahagyang pakpalyang bato, madali nitong may tataas ang potassium level sa dugo sa mapanganib na antas. Ang nakakabahala ay ang dami ngang kinakain na melon nga Pilipino ay kadalasang hindi maliit. Ang isang malaking mangkok sa isang pagtitipon ng pamilya
ay maaring maglaman ngang hanggang 2 baso ngang melon, katumbas ngang halos 1,000 mg kang potassium, halos kalahating maksimum na dapat kaining nga pasyente sa bato sa buong araw. Ikalawa, maraming tao ang nagkakamali na akalain na ang melon o cantaloupe ay puro tubig at bitamina lamang kaya't mas marami ang kainin, mas mabuti. Ngunit sa katotohanan, ang potassium ay hindi nakikitang mata. Kapag lumampas sa pinapayagan na antas ang potassium sa dugo, magre-react ang katawan sa pamamagitan pagdudulot kam aritmia, panghihina ang kalamnan, at sa katagalan ay maaring makaapekto sa ritm kam puso, isang bagay na hindi dapat balewalain nga makatatanda. Kaya, kapag naghahanda ng dessert o fruit salad, dapat mong bigyan ng prioridad ang mga berry tulad ng blueberries, black grapes, o prutas na mababa ang potassium tulad ng mansanas, peras. Ang pakwan ay isa ring mas ligtas na pagpipilian na naglalaman lamang ng humigit kumulang 170 mg potassium bawat baso. Sa halip na melon at ham salad, maaari kang makpalit sa pakwan salad na may ilang manipis na hiwa na bahagyang malat na keso o malamig na pakwan juice sa halip na matamis at mataas sa potassium na cantaloupe smoothie. Ikwento ko ang kaso ni Aling Nena, 68 taong gulang, na residente ng Quezon City. Ibinahagi niya na tuwing tag-init, kailangan niyang bumili ng buong basket ng cantaloupe upang ilagay sa refrigerator at kainin ng paunti-unti dahil akala niya ang melon ay nakakapresko at mas marami ang kainin, mas mabuti para sa boto. Ngunit sa isang regular na check-up, sinabi ngang doktor na ang potassium level sa dugo niya ay mas mataas kaysa sa pinapayagan at nagbabala tungkol sa panganib sa puso. Lubos siyang nagulat dahil hindi siya kumakain ng malat, hindi uminom ng tubig ng niyog, at hindi rin uminom ng anumang kakaibang gamot. Kalaunan, nang suriin niya ang kanyang talaan ng pagkain, natuklasan niya na minsan ay nakakain siyang kalahating cantaloupe, katumbas ngang higit sa 1,000 mg ng potassium sa isang hapon lang. Pagkatapos noon, lumipat siya sa pagkain ng mansanas, peras, at pakwan, mga prutas na mas mababa ang potassium at ikinuwento niya, sa tuwing pupunta ako sa palengke at nakikita ang melon, naalala ko ang mabilis na tibok ng puso ko noon. Gaano man ako kagusto, hindi na ako nangangahas kumain pa. Ito ay isang praktikal na aral. Minsan, ang nakakasama sa bato ay nanggagaling sa mga bagay na tila walang pinsala kung hindi natin naiintindihan at hindi kumakain ng tama. Nea da balimbing, ang prutas na mukhang malusok ngunit maaring tahimik na lason sa mahinang bato. Sa mayamang koleksyon nga katutubong prutas sa Pilipinas, ang balimbing ay isang pamilyar na prutas na ginagamit sa sariwang pagkain, sa paglulutong sinigang, o maging sa paggawa ng nakakapreskong juice. Ngunit ang hindi inaasahan ngang marami ay para sa mga may huminang bato. Ang balimbing ay isa sa mga prutas na dapat iwasan ng lubusan dahil sa mapanganib nitong epekto, hindi sa dami ng asukal o potassium kundi sa neurotoxicity at labis na taas ng oxalate content. Una, ang balimbing ay naglalaman ng isang compound na tinatawag na charamboxin, isang natural na neurotoxin. Kapag malusok pa ang bato, madaling masala ang charamboxin at hindi ito magdudulot ng malaking epekto. Ngunit sa may huminang function ng bato, ang lason na ito ay hindi epektibong nailalabas. Dahan-dahang naipon sa dugo at may kakayahang tumawid sa blood-brain barrier. Ang resulta ay maaring malito ang pasyente, magsalita ng walang kabuluhan, maging magkaroon ng konbulsyon at pagkawala ng malay. Ilang malubhang kaso na naitala sa Philippine Journal of Clinical Neurology ay nagpakita na pagkatapos lamang ng isang baso ng sariwang balimbing juice nang walang laman ang tiyan, ang makapasyente na may pakpalyanak bato ay maring magkaroon ng kumbulsyon sa bahay. Ikalawa, ang balimbing ay napakayaman sa oxalate, isang sangkap na maaring magkristalise sa bato at maging bato sa bato. Sa 100 gram lamang ng sariwang balimbing ay naglalaman ng
humigit kumulang 295 gram oksalate, isang napakataas na bilang kumpara sa karaniwang prutas. Para sa mga nagkaroon ng bato sa bato o nasa yugto ng talamak na pagpalya ng bato, ang pagkain ng balimbing, kahit maliit na bahagi, ay maaaring mapabilis ang proseso ng crystallization na ito, lalo na kung uminom kang balimbing juice kapag pagod, dehydrated, o pagkatapos ng ehersisyo. Ibig sabihin, kapag kailangan magpahinga ang bato, mas tataas ang panganib nga pagbuang bato sa bato at pinsala sa mga selulang bato. Kahit ang mga taong nakakaramdam na walang kakaiba pagkatapos kumain ng balimbing ay hindi dapat maging kampante. Dahil sa karanasan sa klinika, ang mga sintomas ng pagkalason sa balimbing sa mga pasyente sa bato ay kadalasang lumalabas ng huli at maaring mapagkamalan na pagkapagod, problema sa pagtulog o pagkalimot sa pagtanda. Ngunit kapag sumabo na ang mga sintomas, napakahirap ng gumaling at minsan ay nangangailangan ng emergency dialysis upang maalis ang lason. Kaya, ang pinakamalinaw na payo para sa mga pasyente sa bato ay iwasan ng lubusan ang balimbing sa anumang anyo, mula sa sariwang pagkain, paglulutong sinigang, paggawangang jam, hanggang sa paggawang juice. Bigyan NG prioridad ang mas ligtas na prutas tulad NG mansanas, pakwan, o peras na nakakapresko at mababa sa oksalate at hindi nakakalason sa nervous system. Huwag hayaang ang nakasanayang lasa ang magdala sa inyo sa hindi inaasahang komplikasyon. Pagdating sa kalusugan sa pagtanda, ang pagpilingang tamang prutas na kainin ay nangangahulugan din ngang pagprotekta sa bawat natitirang selulang inyong bato. At kung nanonood pa rin kayo hanggang dito, nais kong anyayahan kayo na mag-iwan ng numero 9 sa seksyon ng komento. Ito ang paraan upang malaman ko na nakakuha kayong mahusay na kaalaman at nakita ninyo itong kapakipakinabang. 10. Pakwan. Ang matamis na lasang hindi laging mabuti sa mga may mahinang bato. Ang pakwan ay matagal ng isang pamilyar na pampalamig na prutas sa tag-init sa Pilipinas. Sa matamis nitong lasa, matingkat na pulang kulay, at naglalaman ng mahigit 90% na tubig, maraming tao ang naniniwala na ang pakwan ay isang magandang pagpipilian para sa paglilinis ng katawan. Bukod dito, ang pakwan ay naglalaman din ng lycopene, isang malakas na antioxidant compound na ipinakita ng mga pag-aral na nakakatulong nabawasan ang taba sa dugo at protektahan ang mga selula mula sa oxidative stress na nagdudulot ng maagang pagtanda. Ayon sa isang publikasyon sa Philippine Journal of Nutrition and Metabolism, ang lycopene sa pakwan ay mas mahusay pa kaysa sa inog, nakamatis sa aspeto ng bioavailability. Gayunpaman, para sa mga matatanda na may huminang bato, kailangan ng maingat na pagsasaalang-alang sa pagkain ng pakwan. Una, mas mataas ang potassium content sa pakwan kaysa sa iniisip ng marami. Ang isang slice ng pakwan na humigit kumulang 200 gram ay maring maglaman ng hanggang 560 mg potassium. Samantala, para sa mga sumusunod sa isang dieta na mababa sa potassium, karaniwang mas mababa sa 2,000 mg bawat araw, sapat na ang 2 hanggang 3 hiwa upang makarating sa halos 1,3 ng pinapayagan na dami. Kung umiinom kang potassium-sparing diuretics o may hyperkalemia, mas kailangan mong limitahan ang pakwan. Ikalawa, ang pakwan ay naglalaman ng 92% na tubig, na tila nakakapresko ngunit maaring magdulot ng fluid overload kung hindi na kayang magsala ng mabilis ang bato. Ilang matatanda ang nagreklamo na pagkatapos kumain ng ilang hiwang pakwan sa hapon, kinagabihan ay namaga na ang kanilang mga binti, madalas na umihi sa gabi, o bahagyang nahihirapan sa pahinga dahil sa fluid retention. Hindi ito alergi o dahil sa edad kundi isang babala na ang bato ay nahihirapan sa damingang tubig at potassium ng sabay-sabay. Kahit ang ibang uring melon tulad ng honeydew o cantaloupe, bagaman magkaiba ang kulay, ay mayroon ding malaking damingang potassium at mataas ang water content. Kaya, ang mahalaga ay hindi kung aling uri ng melon ang mas malusog kundi kailangan mong kontrolin ang dami upang maging sapat sa kasalukuyang function ng bato.
Kaya, kung gusto mo pa rin ang malamig na lasang pakwan, tandaan na limitahan sa isang maliit na mangkok, humigit kumulang 150 gram, katumbas ngang isang tasa. Kainin ito pagkatapos ang pangunahing pagkain at iwasan ang pagkain nito sa gabi o kapag kulang ang tubig sa katawan. Laging pakinggan ang iyong katawan at humingingang payo sa doktor tungkol sa tamang dieta na akma sa yugto nga iyong sakit. Dahil sa mga matatanda, ang bawat pirasong prutas ay dapat na isang pagpipilian na masarap at nakikinabang sa bato at pangmatagalang kalusugan. 11. Pomelo. Ang bahagyang maasim na lasang ngunit maaaring makipag-ugnayan sa gamot at kalusugang bato. Ang pomelo ay isang pamilyar na prutas na hindi lamang lumalabas sa panahon ng Pasko at Bagong Taon kundi madalas din na matatagpuan sa almusal, panghimagas, o isang baso ng juice pagkatapos ng ehersisyo. Ang pomelo ay naklalaman ng mataas na bitamina C at A, at mayaman din sa antioxidants tulad ng lycopene at flavonoids na nakakatulong na palakasin ang immune system at protektahan ang mga selula mula sa pinsala na dulot ng proseso ng pagtanda. Ang kalahating pomelo ay nagbibigay ng humigit kumulang 332 mg potassium. Ang dami na ito ay hindi masyadong mataas kumpara sa mga prutas tulad ng saging o pakwan. Ngunit para sa mga matatanda na may huminang function ngang bato, kailangan pa ring mag-ingat. Una, para sa mga kailangang kontrolin ang pang-araw-araw na potassium intake, karaniwang mula 1,500 hanggang 2,000 mg. Kung sumusunod sa isang dieta na may limitasyon sa potassium, ang pagkain ngang dalawang bahagi ngang pomelo ay kukunin na ang halos 1,3 ng target. Kung isasama sa iba pang pagkain tulad ng tubig ng niyog, papaya, o pinakuluang kamote, ang potassium na naipon sa isang araw ay maaring lumampas sa pinapayagan na antas ng hindi mo namamalayan. Sa ganong pagkakataon, ang panganib ngang hyperkalemia na nagdudulot ngang arrhythmia, panghihina ngang kalamnan, at pagkapagod ay maaring mangyari ng biglaan. Ikalawa, ang mahalagang bagay na ilan lamang ang nakakaalam ay ang pomelo juice ay maaring makipag-ugnayan sa maraming reseta. Ipinakita ng mga pag-aral na inilatala sa Philippine Journal of Practical Medicine na ang pomelo ay naglalaman ng furanocoumarins. Ang sangkap na ito ay pumipigil sa enzyme CYP3A4 sa atay at bituka na nagiging sanhi ngang mas maraming gamot na sumisipsip ngang katawan kaysa sa normal. Ang mga grupo ang gamot na napektuhan ay kinabibilangan ng statins para sa paggamot ng mataas na kolesterol, gamot sa presyon ng dugo, anti-rejection drugs, at ilang antiarrhythmic o sedatives. Kapag umiinom ngang gamot kasabay ngang pomelo juice, ang katawan ay maaring sumipsip ngang labis na dosis na nagreresulta sa pagtaas ng panganib ngang pinsala sa atay, rhabdomyolysis, o maging acute kidney failure. Kaya, kailangan mong tandaan na kung umiinom ka anumang gamot, lalo na ang magamot para sa talamak na kondisyon tulad ng hypertension, diabetes, kolesterol, o pagkatapos ng kidney transplant, basahin ng maigi ang kasamang instruction leaflet at kumonsulta sa iyong doktor o pharmacist bago kumain ng pomelo o uminom ng juice nito. Hindi dahil masama ang pomelo kundi dahil mas sensitibo na ang katawan ng mga matatanda. Ang kakayahan ng pagmetabolisa ng gamot ay iba na rin kumpara noong bata pa, kaya't ang maliliit na interaksyon ay nagiging napakahalaga. Isang praktikal na payo ay kung gusto mo talaga ngang pomelo, kumain ngang maliit na dami, humigit kumulang 1,4 hanggang 1,3 ngang prutas sa umaga pagkatapos uminom ngang gamot ng hindi bababa sa 2 oras, at hindi dapat kasabay ngang pomelo juice. Hayaan ang pomelo na maging isang banayad na suplemento at hindi isang salik na magdudulot ng kaguluhan sa iyong paggamot at pangangalaga sa bato. Sa dieta sa pagtanda, ang pagiging katamtaman ang susi upang mapanatili ang kapayapaan. May isang bagay na lagi kong inulit sa mga nasa paglalakbay ng pangangalaga sa kanilang bato. Ang prutas ay hindi kalaban, ngunit kung mali ang pinili, mali ang pagkain, at akala na natural ay ligtas, ang kahihinatnan ay maaring napakamahal.
Ang hangganan sa pagitan ngang pagpapanatili ngang function ngang bato at ang daan patungo sa dialysis ay nakasalalay sa tatlong salita, tamang pagpili, tamang pagkain, at tamang dami. Ang maprutas tulad ng mansanas, pakwan sa maliit na dami, ubas kalahating tasa, berries, at cherry ay ang matalinong depensa. Nakakatulong ang maito na magdagdag mahahalagang sustansya nang hindi nagpapataas ng labis na pasanin ng potassium. Ngunit sa kabaliktaran, kung pananatilihin mo sa iyong menu ang mga prutas tulad ng balimbing, mangga, niyog, melon, cantaloupe, kiwi, avocado, saging, at orange, iyan ang mapanganib na sona. Ang mauri na ito ay naglalaman ng medyo mataas na potassium content o maasim o maraming tubig. Ang lahat ay mga salik na mabilis na nakakasira sa bato kapag nagsimula ng tumaas ang creatinine level. Una, buksan agad ang inyong refrigerator o prutas na lalagyan sa bahay at alisin ang maprutas na may mataas na panganib mula sa inyong pang-araw-araw na menu. Huwag hayaang ang lumang ugali ang magdulot ng pinsala sa inyong kasalukuyang kalusugan. Ikalawa, tandaan ang isang ginintuang tuntunin, kalahating tasa, o humigit kumulang 100 gram, ay isang ligtas na bahagi para sa halos lahat ng uringang prutas. Kung kinokontrol mo ang potassium, huwag doblehin o triplehin ang pagkain ngang prutas dahil sa tingin mo ay mabuti ito, at sa huli ay magiging kontraproduktibo. Ikatlo, sa halip na kumain ngang saging na napakayaman sa potassium, maari kang lumipat sa pagkain ngang isang maliit na mansanas. Sa halip na uminom ngang orange juice sa umaga, subukan ang ilang strawberries o ilang hiwang red bell pepper upang makakuhang sapat na bitamina C nang hindi nag-aalala sa labis na potassium. Ikaapat, sa mga prutas na madaling makain ng labis tulad ng ubas, berries, o prutas na halo sa cereals, hatiin ang serving. Gumamit lamang ng humigit kumulang kalahating tasa, ibig sabihin isang maliit na baso. At tandaan na kontrolin din ang daming asukal kung mayroon kang diabetes. Ikalima, huwag kumain ng prutas bago pagkatapos uminom any gamot, lalo na ang ACE inhibitors, ARB receptor blockers, o potassium sparing diuretics. Mas mainam na maghintay ngang hindi bababa sa 2 oras pagkatapos uminom ngang gamot upang maiwasan ang biglaang pagtaas ngang potassium absorption. Ika-6, isang simple ngunit napaka-epektibong paraan ay ang pagtatalanga iyong kinakain. Isulat kung ano ang kinain mo ngayong araw, kailan, at kung paano nag-react ang katawan. Ang iyong katawan mismo ang maagang magbibigay babala bago pa tumaas ang kidney index sa pagsusuri. Ikapito, kung hindi sinasadyang kumain kang labis na prutas na mayaman sa potassium, itigil agad ang lahat ng iba pang pinagmulan ng potassium sa araw na iyon. Kung hindi pinaghihigpitan ng doktor ang tubig, uminom ngang mas marami kaysa sa normal sa loop ngang pinapayagan na limitasyon at subaybayan ng maigi ang mga sintomas tulad ng pagkapagod, pamamanhit ng mga kamay at paa, at palpitasyon. Ngayon, kayo naman po ang makomento kung anong yugto ngang sakit sa bato kayo, anong prutas ang pinaka-kinabibiliban ninyo, at anong uri pa ang gusto ninyong pag-aralan ko ng mas malalim. Pindutin ang like kung kapakipakinabang ang video at ibahagi ito sa mga kaibigan at pamilya. Marahil ang maliit na kilos ninyo ngayon ay makakatulong sa isang tao na maiwasan ang unang dialysis sa kanilang buhay. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel upang mapanood ang mga susunod na video.